nagawa ng programa, woo! Tagumpay! That's done. Past tense. Tapos na. Work on the following day. I'm saying that because many people will not care about what you achieve. So what it is now, life is not about what you achieve. It's about the lives of the people you touch. So starting today, touch each other. Be careful on what you touch. I can see you. Touch each other's hand. Naku, hindi nakakabot ito, pero next time na lang siguro, next year na lang, yung pinagkaiba ng utak ng lalaki at babae. Hindi, wala. Hindi, wala, time na. Pero sayang, na-share ko sana sa ibang region to, kaya lang, hindi yata bibili ng libro ko so, di ba, basta magkaiba yung utak ng babae at lalaki. Kung ang mayor ninyo lalaki, iba yung approach kaysa dun sa mayor ninyo sa babae. Dito yung malalaman yun. Wala na kasing tan. Hindi, saka kami kasunod pang speaker. Okay na, kung mapapagalitan, okay lang sa inyo. O basta ganyan yan. Ang pinakamagandang pagkakaiba lang, yung lalaki, yung babae can only speak 20,000 words per day. Yung lalaki, nakakahiya kami 7,000 lang. Kaya kapag kayo mga babae, sobrang nagdadadakdak, sobrang nakapa ng text, nakitawag sa yung phone, tulog ka na, kinakausap ka pa. Yung mga lalaki hindi dapat na-stress. Isipin nyo lang, malayo pa sila sa kota. 20,000 yung binubulo nila. Kapag may time, katanongin mo ilan pa. Yung mga lalaki, bakit 7,000 lang? Kasi matagal na kaming nonsense. Kapag yung mga babae, nakaka 20,000, kasi nung bata pa kayo naglaro kayo. Paano kayo naglaro? Hello, how are you? I'm thank you. Bata pa lang kayo, 3 taon nakatumbas ang pinagsasabi sa inyo. Kinakausap niyo yung sarili niyo, di ba? Yung mga lalaki, bakit parang nonsense kami mga lalaki? We don't care. Bakit hindi kami masyado masalita? Nung bata pa kami, naglaro din kami. Paano kami naglaro? So dati pa kami walang kwenta, huwag kayo mag-expect. Sa lahat ng mga pinag-iisipan pa na kayo ay prisoner sa departamentong ito, hindi kayo prisoner. Masyadong maganda ang inyong workspace para sa isang prison. Right? Gusto nyo ng prison? BJMP. But your workplace is not a prison, it's a playground. You can actually play. So I don't want you to take your job so seriously, but I also would like you to take your job na naglalaro din lang kayo. Sometimes you will have to have a mix. Maraming mga tao sobrang seryoso na matay na ngayon. Okay, tinan mo katabi mo, tinan mo tsura. Sige, malapit-lapit na. So sa lahat na masasaktan sa inyo, yung mga balat sibuyas na napagalitan ng principal ay gustong magpakamatay, huwag kayo magpapakamatay. The tears that cloud your vision are the same tears that clear it. Cry if you must, but please don't die. Don't be too excited about dying. It will come, right? You don't have to rehearse for it. And by the way, the mistakes that break your heart are the same mistakes that make it stronger. So don't be afraid to make mistakes. But don't make it a hobby. Baka mamaya sabihin, oh my God, I need to be stronger. More mistakes, please. At sa inyo mga trabaho, kalimutan nyo yung mga pride na yan. Hindi po yung isang suggestion na mas nakakababa sa inyo, ay hindi nyo tatanggapin. At pag kayo tinanggap, ay mas mababang uri na kayo ng tao dahil subordinate ninyo, mas magandang idea. Walang kinalaman yung ganda ng idea sa inyong position. In fact, mas magiging magaling na leader kayo kung mas marami kayong magagaling na tao sa baba. So always choose joy over pride. Gusto niyo bang ituro ko sa inyo ito? Yes! Naintindihan ha? Madali pala yung kausap. Do you want me to explain? Yes! This is the shortest explanation that I can give you.
Sol pinipili ang maging masaya kaysa maging kontrabida. Pero hindi ibig sabihin ito, pag may nakita kayong mali, hindi nyo po kontrahin. May mga tao kasi kumukontra for the sake na makakontra lang. Feeling nila tumatalin mo sila. So case-to-case basis. And finally, before I leave you guys, uy, masakit din sa binti. Okay kayo nakaupo, nakasalog yung pag-extend din ako, di ba? Ayaw kaya din sa ulan ako dyan, mauupo. Sige. Next time, balik tayo ng seminar, no? Pwede ba yung speaker ang nakuha? Baka sa lahat ng audience nakatayo. Tingnan natin kung mag-more pa sila. So, are you enjoying? Yes! Wow! Actually, ako po ay dapat ay papunta na sa Manila ngayong umaga. Pero nag-no-show po ako dun sa flight ko dahil sabi ng DLG, kailangan ako dito. So, tama po kayo, kailangan kong ma-refund yun. Tama po kayo, nandito ako because I also enjoy the people in this part of the country. And I will enjoy you more when you buy my books. So, you know what I mean? So, this is my final act for today. I hope you are enjoying and I hope may natutunan kayo kahit marami sa ating mga pinag-usapan ay walang kakwenta-kwenta tayo. My final act would be about Crayola. Sino po sa may experience na nakahawak na ng Crayola, taas na kamay? Naninigurado po ako. Sino yung mga nakahawak na ng Crayola, taas na kamay? Sige, taas na. Matawas ng lalaglag. Kalitan niya lang naman. May buto ng kalamansi na laglag. Yung pala naman ginagamit sa City Hall? Wala pa Rexona sa inyo? Wala pa? Sino po may experience sa Crayola na yung Crayola pinasahan? Pinatulis. Yung sobrang ikina, pinasahan pa rin. Basta gusto niya lagi matulis. Kung mga nagtasa na, matutulis din niya. Sino may experience na yung Crayola binalatan nila? Pinubahan yung Crayola. Tapos nilipat yung balat sa ibang kulay para malito yung hihira. Pero ang green pa rin, pero green na kayo. Matatamot po yung mga. Sino may experience na kinulayan nila yung kanilang armchair? Malagod kayo sa DepEd. Sino yung may experience na kinulayan yung uniform na katabi nila? Ang mga bully yung dalawang nandun, no? Hindi ko po alam kung papatok sa yung story sa Crayola, pero ito po yung story ko ng Crayola. Ako po ay hindi nanggagaling sa isang maranyang pamilya. Ang nanay ko po ay retired public school teacher, so wala po masyadong maraming pera. Usually, yung sahod lang, sa kayo napapagbentahan ng yena. Yung mga patagupin, ibentang mga mani. So yun naman po ang kita na aking mga magulang. So maliit po. I look up to teachers. Mataas po ang pagtingin ko sa mga guro, especially kung mas matangkad sila sa akin. But I trust that malaki po talaga ang tiwala ko sa mga guro because the future of their husbands depend on them. May teacher, may asawang tambayan, no? Usually ganun. Pwede na ganun sa probinsya, kayo naman tama na mag-uwag sa inyo. Paano nga lang, gawin yung tatay ko eh. So tatlo kami magkakapatid, pero apat kami yung pinalaki ng nanay ko. My mother is a retired public school teacher, so mahirap ang buhay. My father is a retired tricycle driver. Bakit pag-driver? Walang karapatang mag-retire. Napakagod din naman, di ba? And when I was growing up, I never had the chance to enroll in a private school. Never ako nakapasok sa private school because wala kaming pera. So napunta ako saan? Sa daycare center. Programa ng gobyerno para sa mahihirap na tao. Tama po kayo, social worker, ang guru ko, one time pinagawa kami ng art project, pinag-drawing kami, pinag-kulay kami. Umuwi ako sa bahay, medyo malungkot. Bakit? Ang sabi ng nanay ko, anak, anong grade mo? Ang sabi ko, nang mababa. Anong grade mo? Nang mababa. Anong grade mo? 92. Mababa ba yan? Mababa po. Bakit?
Bakit anong grade ng mga kaklase mo? Mataas. Kung anong grade? Mataas. Kung ano nga? 98. Yung iba? 126, 875, 847%. Sabi ng nanay ko, meron ba kayo mataas na grade? Siyempre na wala mag-isip kasi yung teacher magbibigay ng 800%. Hindi nag-iisip eh. Sabi niya, bakit mas mababa yung grade mo? Sabi ko sa nanay ko, kasi, yung pangkulay ko kasi na yung 8 lang. Ano kailangan ng pangkulay sa mapapag-grade? Yung mga klase ko na, tanong mo tayo kung ilan? Ilan? Yung iba 16. Yung iba 72. Yung iba, dyan po. Paano sila magkulay? Tapos agad na eh. Sabi ko sa nanay ko, Nay, gusto mo bang tumaas yung grade ko? Sabi ng nanay ko, okay na yan. Sobrang mahirapan ang buhay, hindi nabaling, mababa ang grade, basta hindi bibili ng additional Crayola. Pero ano ang tunay na nangyari? Sinisi ko ang Crayola sa kabiguan kung makakuha ng mataas na marka. Di ba sa totoong buhay, napakasarap ng pakiramdam na mayroon kang ibang sinisisi pag nagkamali ka? Gano'n tayo, di ba? Sinisi ko. Buti hindi nakakapagsalita yung Crayola. O hindi mumurahin ako nun. Sasabihin niya, tinasahan mo na ako, pinudpud mo pa ako, hinubara mo pa ako, ginamit mo na ako pa may kasalanan. Ikaw kaya dito. Pero hindi pwede, ikit lang pag ako na dyan. Here's the thing, sinisi ko yung Crayola sa kabiguan ko makakuha ng mataas na marka. Hindi ko naisip na yung green, pag pinutungan mo ng yellow, yellow-green. Pag yung red, nilagay mo ng orange, red-orange. Ano ang gusto kong sabihin? In this particular life that we have today, the problem is not the resources. The problem is the resources. Ano, nangihingi kayo ng sapat na supply? I don't think hindi sapat ang binibigay. O si, wala. What's the point? It doesn't matter kung anong wala kayo. Huwag niyong sisisihin ang mga bagay na wala kayo. Tanyong bakit? Wala kayo noon. Huwag niyong sisisihin ang mga bagay na konting-konti lang yung meron kayo. Tanyong bakit? Konti na lang. Sisisihin niyo ba? And besides, hindi lahat ng pinagkalooban ng sapat nakapag-produce. Sabihin ko sa inyo, guarantee ba na kapag binigyan kayo ng sapat na supply, resources, you will be able to execute? Guarantee. Nagkakaroon ako pinagkalooban. Sobrang nasa kanya lahat. Kayamanan, kasikatan, kagwapuhan. Parang wala. I'm talking to myself. Pinagkalooban pero hindi nakapag-perform na. May mga tao hindi binigyan ng sapat pero ngayon, they are doing well. Because yung mga tao na hindi pinagkalooban ng sapat ay binibigyan din ng opportunity na maging resourceful enough para mapagtagumpayan niya ang bagay ay pinagagawa sa kanya. And that is to your credit. Huwag niyo ikasama ng loob na hindi kayo masyadong nabibigyan. Although pwede niyo gawin yan. Pero wag sana kayong malungko dahil hindi kayo nabigyan ng sapat. Dahil hindi po binigyan kayo ng sapat, automatic, magiging magandang result. May mga taong hindi binigyan ng sapat, pero nonetheless nakapag-produce. And that is to your credit. Alam nyo, sa totoo lang, naintindihan ko yung trabaho ninyo eh.